Hello, welcome na naman po sa Bentech. Magre-reaction lang po tayo dito sa ating subscriber yung nag-comment. So yung T60 tsaka LA205 hindi ko pa siya magawa kasi medyo busy pa. Kailangan ko kasing baklasin yung T60. So eto yung karaniwan na tong tanong sa akin eh. Ayan, boss, bala kong bumili ng printer, yung Epson L121 or yung G1010. Anong mas maganda sa dalawa? Ayan. Sinagot ko naman po yung yung kanyang katanungan nandito sa comment section. Dun sa video ko na Canon G1010. So kung yung between Epson L121 and Canon G1010, so kasi meron silang magandang katangian o features yung bawat isa. So hindi na natin talaga ma-deny na yung Epson talagang widely used sa lalo na sa printing business. Yan. Tsaka pang na rin, pang bahay, pang office. Yan. Kaya lang talaga yung panawagan ko lang sa Epson. So, ang problema talaga kasi sa Epson, yung feeding system niya. Yan, mula dun sa taas, yung feeder niya sa taas, papunta dun sa paper guide, kung saan palabas yung media. So, dito sa taas, ang problema niya, hindi siya makakapag-print talaga ng makapal na papel. So, gagawa ka pa ng paraan para makapag-print ka at least nung 200 or 250 GSM, no, yung mga tulak system, kung tas yung gagamit ng resetter, may video ako nun. So mas safe yun, kaya lang ang bagal ng production mo kung ganun nang gagawin mo lagi, gagamit ka ng resetter, kailangan mong siguro kung paminsan-minsan lang. Tsaka may nakita ako na ibang yun, sa ibang channel na safest daw dun sa L121 ay 160 GSM. Kaya lang para sa akin ang nipis ng 160 GSM. So dun sa printer head walang question sa L121. No, dun lang sa may feeder tsaka sa paper guide. Dun sa paper guide naman, numero unong problema yung guhit, lalo na pag piniprint mo yung medyo dark, yung black, yan. Makikita mo yung bakat ng roller marks at shark teeth. So nagagawa naman siya ng paraan, kaya lang napaka-hassle din kasi niyan eh. Sana ginawa na lang na mas maayos yung feeder tsaka yung paper guide. Whereas dito sa G1010, pinag-iisipan nitong aking sigurong subscriber kung ano yung bibili niya, no? Ang problema sa G1010, yung ink, hindi ka pwedeng gumamit ng basta-basta na ink na tulad sa Epson. Dapat Canon compatible ink, no? So, kung paggagamitan mo naman ay mga desktop publishing, mga calling card, invitation, yan. Wag lang yung mga sticker na gagamitin sa motor, no? Kasi sigurado kukupas yan. Pero pwede naman, kahit mga indoor lang yan, pwede, pang label. So, pero nasubukan ko matipid naman si Canon G1010. So, yung nabili ko nga na isang set na ink sa Shopee, no? Hindi pa rin ubos hanggang ngayon, pero tingin ko parang bawi ko na yung Canon G1010 ko. Kasi ilang calling card na rin yan, tas nagpiprint din ako minsan ng documents. Napansin ko mas mabilis siyang mag-print kesa sa L121. Yun. So, hindi ko masasabi kung ano yung mas maganda sa dalawa, no? Siguro kung document printing lang, siguro parehas. Kaya lang medyo lamang si Canon sa printing speed. Yan. Siguro kung estudyante ka, gusto mo yung mabilis ng konti, siguro dito ka sa Canon G1010, no? Ngayon kung medyo mas, kasi matipid talaga yung Epson L121, subok ko na rin yan. Tsaka kahit anong brand ng ink pwede mong gamitin. So nasa sa inyo yung decision siguro kung ano yung
dito sa sinabi ko kung ano yung pipiliin ninyo. So kung nasa printing business ka, mas okay yung Epson. Kasi nga dahil yung wide variety of ink na pwede mong gamitin, tsaka pwedeng naka-sublimation ka ngayon, tsaka ibang araw pwede mong i-dye, pwede mong i-convert, yun na hindi masyadong nagkakaproblema yung printer head. Unlike sa Canon, hindi mo pwedeng gawin yung ganung conversion, no? Baka masira yung printer head. Tsaka yung Canon G1010 kasi yung printer head niya nasa cartridge na, no? Ang ginawa ng Canon dyan, may butas na, tsaka nilagyan na ng tank sa labas. Pero ayun, as a user, no, napansin ko talagang matipid din si Canon G1010, no? Yung mga pareho din ni Epson L121, matipid din siya. So kung medyo business side ka, Epson L121 ka. Kung pambahay, office, pwede kang pumili sa dalawa, pero mas mabilis mag-print si Canon G1010 compare sa Epson L121, no? Ayun. Tsaka ayun, advantage ni Canon talaga yung feeder niya. Kahit walang tulong, nakakapag-feed ng maayos ng walang hassle. Nakakapag-print ako ng 300 GSM tsaka ng mga calling cardboard na matte, yan, dito sa Canon G1010. So mag-experiment din kayo ng media na okay, hindi porket pinipid siya ng maayos, kasi may mga media na nakakasira din ng feeder. Tatagalan, mapapansin nyo, yung coated niya kasi madulas, kumakapit yan sa roller, sa feeder, yan, katagalan hindi ayaw nang mag-feed dahil nga dun sa yung coated niya napupunta dun sa roller, dumudulas. So pwede naman linisin siya. Ayan, pwedeng linisin ng alcohol o cleaning solution yung roller, no? Kaya lang kailangan nyo rin matuto ng konting pagbabaklas na mga troubleshooting. So siguro yun lang, no? So no, maipapayo ko lang sa iyo, sir, pag-aralan mo kung ano yung talagang paggagamitan mo. Kung mga documents lang, pwede sa dalawa. Pero kung pang business, L121, kaya lang pag-aralan mo yung mga problema ng L121. Hindi siya parang plug and play na print ka lang ng print. Yan. Tungkol dun sa shark teeth, yan, yung mga guwit-guwit na yan, kailangan mong pag-aralan. So, tsaka yung mga timpla ng kulay. Sa pigment, kailangan mo magtimpla ng kulay. Lalo na yung experience ko yung Kuyi tsaka Hansol. Kailangan mo timpla ng kulay. So may mga ink din na lumalabas na bago, mga ini-improve nila. Etong Inkrite meron eh. So hindi ko pa siya nasubukan, tsaka yung iTech Synergy. So yun lang po mga ka-printing. Hanggang sa muli, wag nating kakalimutan mag-subscribe dito sa Bentech. Ito yung ating printing channel. So meron tayong second channel, Bentech din. Ang na-upload natin doon kahit ano na lang. So yan, maraming salamat.